Magandang umaga mga kabetsi. Andito ako ngayon sa kabundukan at tingnan nyo naman po yung mga puno. Nasa gitna po ito. Napakaganda po talaga yung ganitong mga adventures. Yung andito tayo sa gitna ng kabundukan at maririnig nyo po yung pagaspas ng hangin na kay sarap damhin. At pag dumampi po ang hangin sa ating katawan, fresh na hangin ay sadyang kay sarap. Damang-dama ko po yung pagdampi ng hangin sa akin at sobrang nakaka-relax, sobrang kay sarap. Tulad na kay sarap ng yakap ng isang nanay na nagmamahal. Akala nyo, iba yung sasabihin ko mga kabetsi ha, yakap ng nanay yon. Yan po o yung yung pagaspas ng kawayan. At may huni ng ibon na ating marinig na para bang tayo'y kanyang inaawitan upang tayo'y magkaroon ng kasiyahan sa ating puso. Mga kabetsi, yan. Parang tula na yun mga kabetsi, ha. Gusto ko lang kayo mapasaya. Sa totoo lang po mga kabetsi, alam niyo ba bakit andito ako ngayon sa gitna ng kabundukan? Dahil po yung yung bagong tanim kong sitaw, matataas na bago po yun. Kailangan po namin ito. Ito yung tinatawag dito sa Leyte, sa probinsya Nagaraw. At dito po namin pinagagapang ang aming sitaw at ampalaya. Ito po yung hindi na po tayo gagastos. Gagastos lang po tayo ng ating lakas. Asa, mga kabetsi, binibigyan ko lang kayo ng kaunting kaunting baga relaxing yung bang mapa-feel nyo. Yan po, marinig nyo yung pagaspas at napakaganda po ng puno ng kawayan, oh. Napakaganda po at meron pong bahay dito sa gitna ng bundok. Ang may-ari po ng bahay na ito, siya po yung namin, ex-mayor. Matagal na ng panahon yon. At ito naman ang kawayan. Yan. Yan dito. Yan po mga kabetsi. Meron pong huni ng ibon. At alam niyo po ba, mga kabetsi, ito po ay dadalhin namin doon sa baba. Doon sa aking munting garden. Gusto ko po kasi mga kabetsi yung magtatanim ako. Kasi yung sayang yung natin, sayang yung buto or seed, sayang talaga. At pag tinanim natin, iiwan naman po natin yan. At very exciting kung tumubo na. At lalo na po mga kabetsi, kung bigyan na tayo ng bunga. Tingnan nyo po yun, ang taas ng punong yan. Ayan. Yan. Hindi lang makita yung bunga. Meron pong bunga. Tingnan nyo po itong puno mga kabetsi. Dito to sa Yan. Ang iba po kinakain ito. Hanggang puno niya merong bunga. Yan po. Yan po ang bunga. Ang cute po ng mga bunga, oh. Hanggang dun sa taas. Ayan, ang dami niyang bunga. Kunting lapit. Yan. Di ba po? Kunting video pa, mga kabetsi. Dahil kami po ay uuwi na. Kami po ay bababa na mula dito sa bundok.
At hakutin na po namin yung pinanguha naming sanga ng kawayan. At gagawin po naming trellis ng aming sitaw. Yan. Ito na mga kabitsi. Ang nahakot kong yung mga tangkay ng kawayan. Alam niyo po ba mga kabetsi na hindi lahat ng mga klase ng kawayan ay ginagapangan ng ng tulad nitong mga may baging na mga tanim? Hindi po. Meron po silang pinipiling kawayan. Meron po kasing kawayan na tinatawag natin na yung dito sa Leyte, yung tinatawag po na kayali. Alam niyo po ba kung bakit hindi gumagapang yung mga tanim natin na mga gumagapang? Kasi po makati yung kayali. Ganon din yung patong. So ang pinipili po nila ay ang ganitong klaseng kawayan. Makinis. Kasi po ito ay hindi makati. So ang kawayan po natin mga kabetsi, yung hindi po marunong, hindi pa nakakaalam po. So marami pong mga farmers na alam nila ang iba't ibang klase ng ating kawayan. So isa lang naman po kasi ang tawag niyan, kawayan or bambus. So pero po marami po itong klase. So gayon din po ang ating tanim, ating halaman ay nagpipili rin po ng makinis. Makinis po. Pero hindi ko na lang po sasabihin na makinis ako. Char-char lang. Mga kabesi, talaga gusto ko talaga kayong patawanin. Kasi maganda naman po yung nanonood kayo ng video ko. Tapos nakangiti. Yan, lalong gumaganda. Kasi pag gumingiti. So, magsisimula na ako magtayo nitong Tatayo ko na ito. Ito yung aking bagong sitaw. Kailangan na po kasi nilang mayroon silang gagapangan. Yan po. Pag hindi po kasi ito nilagyan ng ng trellis ng early, mababali po yung kanilang mga puno. Yan, marami na sila. Hindi na po ako gumagawa ng plot dito. Kasi hindi po kailangan magawa ng plot dito. Pwede rin naman gustuhin. Kung gustuhin ko talaga maglagay ng mga plots, pwede po. Pero pag umulan naman po, mawawas out po, masisira. So, kaya ito na lang, ganito, dito sa bundok, marami tong bagong mga tanim na sitaw. So, kailangan marami din akong ilalagay na trellis at upang hindi mabali ang kanilang puno. So, mga kabetsi, magsisimula na ako. Alam niyo po ba, mabigat. Kaya tatlong umpag. Malalim agad yung butas kasi mabigat. Ito mas maganda. Sandali lang po maglagay. Basta po mga ito po yung kamote namin. Mayroon din po kaming kamote. Basta po mga magbubukid. Lagi pong merong yan po, tingnan niyo po meron po akong bulo. Ayan. Lalim na.
matibay yan kasi malalim. Naririnig niyo po ba yung paggaspas ng hangin? Maganda po dito. Kahit po ako'y pinagpapawisan, nadarama ko naman po yung dampi ng hangin. Gusto na pa. Stop na. Ayun pa. Adi. So, tapos na mga kabetsi. Maraming salamat po ulit mga kabetsi at lagi nyo po akong sinasamahan. So, ito po, nakasuot na naman po ako ng black. Ay mga kabetsi. At maraming salamat po talaga. Medyo hiningal ako. Pero isang ano na rin po to, isa na rin pong matatawag na healthy lifestyle. Kasi po para nakapag-exercise na rin po ako. Kasi po pinagpawisan ako. At lumabas na po sa akin, sa pawis na ito, nadala po ang toxin na nasa aking katawan. So magiging fresh na naman ang aking pakiramdam. At pagkatapos po, inom po tayo. Pag makapahinga na po tayo, kailangan po natin uminom ng tubig. Kailangan din po tayong mag-exercise, yan po, at kumain ng masustansyang pagkain at para po maging healthy lifestyle po tayo at maiwasan po natin ang magkasakit. So, I love you all. Abba Father in Heaven, bless us all. I love you, Bayawi. I love you. I love you, Bayawi. I love you, mga kabetsi. Bye-bye.